Oscar, bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin nararamdamang mahalaga ako sa iyo? 2 taon na tayong kasal, ngunit parang wala pa ring pagmamahal mula sa iyo, malungkot na tanong ni Christina habang hinahaplos ang mukha ng kanyang asawa. Naalala ko pa noong 22 lamang ako. Ngayon, mag-25 na ako. Habang masuyo niyang hinahaplos ang pisngi ni Oscar, tila wala ito sa sarili at bahagyang umumon. Ang iniisip niya, hindi si Christina, kundi ang kapatid nitong si Estela. Sa kanyang isipan, si Estela ang kayakap niya, ang humahaplos sa kanyang buhok. Nang muling magmulat ng mata si Oscar, mababakas pa rin sa kanyang mukha ang epekto ng kalasingan. Madalas siyang magpakalunod sa alak, hindi matanggap na ang babaeng kanyang pinakasalan ay hindi umaabot sa kanyang inaasahan. Sa kabila nito, ang kagandahan ni Estela ang madalas niyang naiisip. "You satisfy me," malamig na sambit ni Oscar habang tumayo ito mula sa kama. Hinailan niya si Christina upang tumayo rin, ngunit nagpumiglas ito, alam ang susunod na mangyayari. "Oscar, huwag naman," pakiusap ni Christina habang umiwas ng tingin. Sa galit ni Oscar, sinikmuraan niya ang kanyang asawa. Napahandusay si Christina, ramdam ang matinding sakit. Habang tumutulo ang kanyang luha, walang pag-aatubili siyang pinatalikod ni Oscar. "Sa susunod, sumunod ka na lang para hindi ka masaktan," malamig na sabi ni Oscar. "Isa ka lang namang kapalit, Christina. At kung tutuusin, ang kapatid mo ang gusto ko." Labis ang sakit ng mga salitang iyon kay Christina. "Oscar, asawa mo ako. Bakit mo ako ganito tratuhin?" Umiiyak niyang pakiusap. Ngunit sa halip na sagutin siya, sinipa siya ni Oscar. "Hindi mo ba naiintindihan? Kasal lang tayo dahil sa kasunduan ng ating pamilya. Ang totoo, si Estela ang gusto ko. Siya ang maganda, siya ang sexy. Alam mo ba, sa tuwing magkasama tayo, siya ang iniisip ko." "Hayop ka," sigaw ni Christina habang pilit na pinipigilan ang kanyang luha. Sinampal niya si Oscar, ngunit sinalo lang nito ang kanyang kamay. Sa galit, sinakaw siya ni Oscar. "Tumigil ka na, Christina. Wala kang magagawa. Ako ang masusunod." "Oscar, nasasaktan ako." "Tama na," sigaw ni Christina habang nagpupumiglas. Sa wakas, binitiwan siya ni Oscar at mabilis na nagbihis. Lumabas ito ng kwarto na parang walang nangyari, habang si Christina ay naiwan sa kama, yakap ang sarili at umiiyak. 28 taong gulang na si Oscar, isang lalaking higit na mas matanda kay Christina. Sa kabila ng malaking agwat ng kanilang edad, hindi maitatanggi ni Christina na may paghanga siya kay Oscar mula pa noong una. Kaya't nang ipahayag ang kanilang nakatakdang kasal, tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga inaasahan, hindi niya lubos akalain na ang buhay na naghihintay sa kanya ay magiging isang bangumod. Sa gitna ng kanyang pagluha, pinulot niya ang mga nagkalat na damit at isinuot ang mga ito. Bagamat nais niyang ayusin ang kanilang pagsasama, tila walang interes si Oscar na gawin ang parehong hakbang. "Hindi ko na alam ang gagawin ko. Litong-lito na ako. Gusto ko nang kumawala," mahina niyang bulong sa sarili. Samantala, makalipas ang 1 buwan, bumisita si Estela sa mansyon nila Oscar. Naabutan niya si Christina na abala sa pagluluto ng tanghalian. "Ate, may mga kasambahay naman kayo, di ba? Bakit nagpapakahirap ka pang magluto para sa asawa mo? Hindi ka ba niya tinuturing na asawa o prinsesa?" tanong ni Estela, puno ng pagtataka. "May kamay at paa naman ako, Estela. Kaya kung kumilos, gusto kong bumawi kay Oscar, kaya ginagawa ko ito," sagot ni Christina, pilit na mumingiti. "Nasaan nga pala siya?" "Nasa kwarto. May kailangan ka ba?" "Oo. Pero sige, puntahan mo na lang siya. Abala kasi ako sa pagluluto at ayokong masunog ito," sagot ni Christina habang binabantayan ang kalan. Tumango si Estela at dumiretso sa kwarto. Hindi na siya nag-abala pang tawagin si Christina. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang abala si Oscar sa paglalak ng kanyang laptop. "Oscar, Estela, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Oscar, halatang nagulat. Isinara ni Estela ang pinto at lumapit kay Oscar. Bagamat may kaba, hindi may kakaila ang pananabik sa kanyang mga mata. "Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Matagal na kitang gusto, Oscar. Sobrang sakit ng loob ko nang ipakasal ka sa ate ko, pero wala akong magawa noon," sabi ni Estela, puno ng emosyon.
Gusto mo ba si Christina? Tanong ni Estela, diretso. Ano? Hindi. Mas maganda ka kaysa sa kanya, mas sexy. Ikaw naman talaga ang gusto ko noon pa. Kaya nga tutol ako sa kasalan namin eh. Pero wala akong mapapala kung hindi ako magpapakasal sa ate mo. Sagot ni Oscar, walang alinlangan. Bahagyang hinaplos ni Estela ang mukha ni Oscar, dahilan upang mapapikit ang lalaki. Napalunok ito nang bumaba ang kamay ng babae sa kanyang dibdib. Hindi nagtagal, sinunggaban ni Estela ang labi ni Oscar, at nauwi ito sa isang mainit na tagpo. Ngunit hindi lingid sa kaalaman ni Christina ang ginagawang pagtataksil ng kanyang asawa at kapatid. Sa kabila ng kanilang kawalang hiyaan, masaya ang dalawa sa kanilang ginawang kasalanan. Matapos ang ilang sandali, huminto sila at mabilis na nagbihis. Simula ngayon, akin ka na, Estela, sabi ni Oscar, puno ng kumpiyansa. Oo, Oscar, hiwalayan mo na ang ate ko. Ako nang bahala sa mga magulang natin, sagot ni Estela. Oo, hahanap ako ng tamang tiyempo, sagot ni Oscar, tila ba may balak na sa kanyang isipan. Mabuti naman, lumapit ka na kasi nahihiya akong lapitan ka, malumanay na sabi ni Estela habang nakatingin kay Oscar. Hindi ko na kayang itago. Halik ka na bago pa makahalata ang magaling kong kapatid, dagdag pa niya, may halong kaba ngunit may matamis na ngiti. Ayaw mo naman sigurong makahalata siya, pero bago iyon, linisin mo muna ang sarili mo, sagot ni Oscar, na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Oo, mauna ka na roon sa sala, ani ni Oscar habang titig na titig kay Estela. Tumango naman si Estela, kumagit sa ibabang labi ng malandi bago siya lumabas ng kwarto. Pagbaba ni Estela sa kusina, naabutan niya si Christina na abala sa paghahain ng pagkain. Sis, pwede ba akong makikain dito? Tanong ni Estela, na may malambing na tono. Oo naman, walang problema yun. The best ka talaga, sagot ni Christina na may ngiti sa kanyang labi. Nakausap mo na ba ang asawa ko? Tanong ni Christina, na tila walang mali siya. Biglang umangat ang isang kilay ni Estela nang marinig ang sinabi ni Christina. Lihim siyang nainis ngunit nag-iwas ng tingin upang hindi mahalata. Ha? Oo, nagpatulong lang ako. Humihingi ako ng tips para sa market ng Ayla launch kong bagong gadgets. Sagot ni Estela, pilit na itinatago ang kanyang tunay na nararamdaman. Ganun ba? Natulungan ka naman. Oo, ang galing talaga ni Oscar. Sagot ni Estela na may mapanuksong ngiti. Napailing na lang si Christina habang nakangiti. Maya-maya pa, bumaba na si Oscar at sumabay sa kanila sa pagkain. Kapag hindi nakatingin si Christina, pasimpleng naglalandi ang dalawa. Bahagya pang inaabot ni Estela ang hita ni Oscar, dahilan upang mag-init ang lalaki. Tuwang-tuwa naman si Estela sa nakikita niyang reaksyon nito. Tapos na akong kumain. Aakyat muna ako sa taas ha. Maliligo ako bago magpunta sa kafe. Palom ni Christina habang nag-aayos ng gamit. Ha, sige lang. Sila manang na ang bahala sa pagliligpit, sagot ni Oscar, na may kakaibang tono. Christina, ingat ka, dagdag pa ni Oscar, na tila may halong emosyon. Salamat, sagot ni Christina, ngunit nagtaka siya dahil kakaiba ang pananalita ni Oscar. Napaisip siya kung bakit siya ang pinili nito, ngunit binaliwala niya ang kanyang hinala. Hinayaan niyang magkasama ang dalawa, dahil ang alam niya, walang gusto si Estela sa asawa niya. Naligo si Christina at pumasok sa kwarto. Makalipas lamang ang ilang minuto, natapos na siya at mabilis na nagbihis. Dumiretso siya sa baba para magpaalam kay Oscar, pero wala na ito. Nagtungo na lang ang babae sa kafe at nagtrabaho. Pagmamayari iyon ni Christina. Samantala, nagpunta naman ng hotel si Oscar at Estela para doon maglandian. Doon nagsimula ang pagtataksil nilang dalawa kay Christina. Hanggang sa dumating ang araw na nahuli ito mismo ni Christina sa loob ng kwarto nila. Mga walang hiya kayo. Akala nyo siguro hindi ko malalaman ang katotohanan. Galit na sigaw ni Christina habang pumasok siya sa kwarto. Christina, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sa susunod na linggo ka pa uuwi mula sa business meeting mo sa India? Tanong ni Oscar, halatang nagulat. Ang kapal ng mukha mo, Oscar. Ate Estela, wala ka bang kahihiyan? Asawa ng kapatid mo, nilalandi mo pa. Napakababoy ninyo, patuloy na sigaw ni Christina, puno ng hinanakit. Hindi nagdalawang isip si Christina at hinampas si Oscar gamit ang hawak niyang bag.
Pilit namang umiwas si Oscar, ngunit hindi niya naiwasan ang ilang hampas. Samantala, si Estela ay nasugatan sa mukha at braso, dahilan upang magalit ito. Ano, masarap bang maagawan, Christina? Ha, dapat lang yan sa'yo. Akin naman dapat si Oscar. Inagaw mo lang pati ang kumpanya. Dapat ako ang namamahala, sigaw ni Estela, hindi na napigil ang ilabas ang galit. Bakit? Wala akong inagaw. Ako ang legal na anak kaya sa akin ibinigay ang kumpanya. Isa pa, sila daddy ang nagtakda ng kasal namin. Hindi ako, sagot ni Christina. Pilit na pinapaliwanag ang kanyang panig. Ang pangit-pangit mo pero sa'yo napunta lahat. Napaka-unfair nun. Christina, bulyo ni Estela, halatang naiinggit. Tigilan mo ako, Estela. Ang punto rito, nagtataksil kayo kahit alam mong asawa ko siya at kasal kami, galit na sagot ni Christina. Sabay turo kay Oscar na tahimik na nagsusuot ng damit. Nakita pa ni Christina na tinulungan ni Oscar si Estela na isuot ang roba nito. Lalong nadurog ang puso ni Christina sa kanyang nakita. Ang kapal talaga ng mga mukha ninyo. Sisiguraduhin kong mabubulok kayo sa kulungan, mariing sabi ni Christina, puno ng determinasyon. Christina, nababaliw ka na ba? Sagot ni Oscar, halatang naiinis. Bakit, Oscar? Sa tingin mo ba hindi ka nababaliw? Ako pa talagang sinasabihan mo niyan. Baka ikaw, sinong matinong lalaki ang papatol sa kapatid ng asawa niya, ha? Sagot ni Christina, puno ng galit. Hindi na nakapagpigil si Oscar at sinampal si Christina ng malakas, dahilan upang pumutok ang kanyang labi. Ngunit hindi nagpaawat si Christina at sinipa si Oscar. Sa galit, itinulak siya ng lalaki. Kung wala ka, si Estela sana ang asawa ko. Hindi ako para magtiis sa'yo. Ang sama mo, Christina, sigaw ni Oscar, puno ng hinanakit. Oscar, bakit hindi na lang natin patayin si Christina? Tanong ni Estela, na may masamang ngiti sa kanyang labi. Estela, nahihibang ka na ba? Sagot ni Oscar, halatang nagulat. Bakit? Pwede naman nating palabasin na aksidente ang lahat. Nakita ko ang warehouse malapit dito sa mansyon mo. Pwede natin siyang ikulong doon at sunugin ng buhay. Sagot ni Estela, puno ng kasamaan. Mga hayop kayo, sigaw ni Christina habang pilit na tumatayo upang tumakas. Ngunit nahawakan siya ni Estela sa buhok at hinayla pabalik. Decide now, Oscar, mariing sabi ni Estela. Sige, Estela, para mawala na sa atin ang babaeng yan, sagot ni Oscar, na tila nawalan na ng konsensya. Tinali ni Oscar ang mga kamay ni Christina sa likod gamit ang lubid at tinakpan ang kanyang bibig ng duct tape. Isinilid nila si Christina sa isang malaking malita at dinala ito sa abandonadong warehouse. Pilit na nagpumigla si Christina habang siya ay nanginginig sa takot. Oscar, pakikuha ng gasolina at lighter. Ako nang bahala rito. Estela, malaki ang atraso sa akin ni Christina. Sisiguraduhin kong para siyang tinustang manok. Oscar, sige, bilisan mo lang, Estela. Baka may makakita sa atin. Magbabantay ako sa labas. Estela, sure, honey. Kinuha ni Oscar ang gasolina habang maingat itong ibinuhos ni Estela sa paligid ni Christina, pati na rin sa mga lumang gamit at tambak ng kahoy sa warehouse. Estela, Paulem, mahal kong kapatid. Simula ngayon, akin na ang lahat ng iniwan mo. Sa isang mabilis na galaw, hinagis ni Estela ang lighter na kanyang sinindihan. Agad na kumalat ang apoy, bumalat sa paligid ni Christina. Mabilis na tumakbo palabas si Estela habang si Christina naman ay nanginginig sa takot, pilit inaabot ang basag na salamin sa tabi niya. Kahit sugat-sugat na ang kanyang mga kamay, nagawa niyang kunin ang salamin at pilit pinutol ang tali na nakagapos sa kanya. Bago pa bumagsak ang mga nagliliyab na kahoy, nagawa ni Christina na makaligtas. Gayunpaman, nalapnos ang ilang bahagi ng kanyang katawan at mukha. Sa likod ng warehouse siya nakahanap ng daan palabas bago tuluyang natupok ang buong gusali. Tinanggal niya ang duct tape sa kanyang bibig at sumigaw. Christina, mga walang hiya, pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyo sa akin. Habang papaliwanag na ang araw, narating ni Christina ang masukal na kagubatan. Nanghihina at halos hindi na makalakad, tiniis niya ang kirot sa kanyang balat. Hindi nagtagal, bumagsak siya sa lupa, luhaan, at unti-unting nawalan ng malay. Sa huling sandali, napansin niya ang isang bahay kubo sa di kalayuan.
Samantala, isang lalaking may makapal na kilay na nagngangalang King ang nakakita sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa walang malay na babae. Napakunot ang kanyang noo nang makita ang kaawa-awang kalagayan ni Christina. Agad niya itong binuhat papasok sa kanyang bahay kubo. Ang rest house na iyon ay ginagamit lamang niya tuwing nangangaso sa kagubatan. Sa edad na 29, si King ay isang mayamang negosyante na mahilig mag-adventure. Nilinis muna niya ang mga sugat ni Christina bago niya ito dinala sa ospital. Matagumpay ang operasyon ni Christina. Pagkatapos ng ilang araw, nagising siya sa isang magarang mansyon. Christina, buhay pa ako. Nasaan ako? King, nandito ka sa mansyon ko. Christina, sino ka? Ikaw ba ang nagligtas sa akin? King, ako si King. Natagpuan kita sa harap ng rest house ko ilang araw na ang nakalipas. Anong nangyari sa'yo? Christina, ako si Christina. Sinubukan akong patayin ng sarili kong asawa at kapatid. King, talaga, paano nila nagawa iyon sa'yo? Christina, nahuli ko sila sa akto. Balak ko silang ay pakulong, pero naisip nilang patayin na lang ako. Dahan-daang tumayo si Christina at halos hindi makapaniwala nang makita ang sarili sa salamin. Wala na ang mga lapnos sa kanyang balat. Sa halip, nakita niya ang isang mas maganda at mas sariwang mukha kaysa dati. Natulala siya sa kanyang refleksyon na para bang isang bagong simula ang naghihintay sa kanya. Christina, ako ba talaga to? King, oo, ikaw yan. Hindi lang dahil sa nawala ang mga pimples mo kaya ka gumanda. Gusto mo bang mag-higanti? Christina, bakit mo ako tinutulungan? Gumastos ka pa ng malaki para sa akin kahit hindi tayo magkaano-ano. King, magiging tapat ako sa iyo. Gusto kong maging ina ka ng magiging anak ko. Kailangan ko ng tagapagmana at isang asawa. Christina, ano? Paano naman yon? May asawa ako. King, sa nangyari sa iyo, itinuturing mo pa rin ba siyang asawa mo? Christina, hindi. Gusto ko nang magpa-annulment. Nakakadiri sila. King, hayaan mo sila. Ayusin mo muna ang sarili mo, at tutulungan kitang sampahan sila ng kasong pagpatay. Maaari akong maging tagapagtanggol mo. Kapalit ng pagligtas ko sa iyo, pakasalan mo ako at maging ina ng anak ko. Christina, paano kung baog ako? King, hindi ka baog. Pasensya na kung hindi kita naitanong, pero ayon sa doktor, maaari kang magdalang tao. Napaisip si Christina at naalala niya si Oscar. Bigla siyang napatawa nang maisip na baka si Oscar ang baog sa kanilang dalawa. King, bakit ka natatawa? Christina, wala. Pwede bang pag-isipan ko muna? Masyado kasi akong nabibigla. Paggising ko, andyan ka na at gusto mo akong maging asawa kapalit ng pagtulong mo. Sa tingin mo ba kaya mo na ikaw lang? Hindi, walang maniniwala sa akin. King, wala nga, pero hawak ko ang medical records mo. Maaari natin silang aidmanda, kaya pag-isipan mo ng mabuti, Christina. Napaisip si Christina sa sinabi ni King. Muling bumalik sa alaala niya ang ginawa sa kanya ni Oscar at Estela. Sa wakas, nagpasya siyang tanggapin ang alok ng lalaking tumulong sa kanya. Hindi rin niya maiwasang kiligin dahil sa sobrang gwapo nito. King, the clock is ticking. Christina, sige na nga. Ayoko rin namang tumatanaw ng malaking utang na loob. King, sigurado ka ba? Christina, oo, sigurado na ako. Basta ba hindi ko na mararanasan ang impyernong pinagdaanan ko noon. Pero pwede bang gumawa tayo ng kasulatan at ipanotaryo ito para lang makasigurado akong hindi mo ako lolokohin? Napangiti si King sa sinabi ni Christina ngunit naunawaan niya ang takot nito. Alam niyang mahirap para sa isang babaeng magtiwala muli. King, walang problema. Sa ngayon, kailangan nating siguraduhin na ikakasal sila bago tayo magpakita. Hayaan muna nilang isipin na patay ka na bago tayo magpakasal. Christina, tama ka. Para mas madali ang lahat, bigyan mo ako ng impormasyon tungkol sa kanila, ang mga pangalan at iba pa. Ako na ang bahala sa pagkalap ng mga detalye para maging matagumpay ang plano natin. Christina, oo nga, sige. Maingat na ibinigay ni Christina ang lahat ng mahahalagang impormasyon. Tahimik na tinandaan niya ni King bago siya magpaalam ng magalang kay Christina. Agad siyang tumungo sa kanyang opisina sa mansyon at kinuha ang telepono upang tawagan ang isa sa kanyang mga tauhan. King, hello. Kailangan ko ng detalyadong impormasyon tungkol kina Oscar Castro at Estela Del Val.
Ibigay mo sa akin ang lahat ng makakalap mo sa lalong madaling panahon. Sa kabilang linya, mabilis na nagtipa ang kanyang kausap at agad na ibinahagi ang mga nalaman. Dito nalaman ni King na nakatakdang ikasal ang dalawa sa susunod na linggo. King, salamat. Ililipat ko na ang tamang halaga sa iyong bank account. Kakausapin ko si Camilo. Kakailanganin kong ihabla sila pagkatapos ng kasal na yan. Matapos magpaalam ng maayos, pinatay ni King ang tawag. Habang nakaupo, bigla niyang naalala si Christina. King, she got my undivided attention. Hindi napigilan ni King ang mapangiti habang iniisip ang maamong mukha ni Christina. Sa unang pagkakataon, isang babae ang nakakuha ng kanyang buong atensyon. Sa mahabang talaan ng kanyang buhay, wala pang babaeng nagkaroon ng ganitong epekto sa kanya. Para kay King, kakaiba ang karisma ni Christina, isang bagay na hindi niya nakita sa iba. Handa siyang gawin ang lahat upang tulungan ito. Sa gabing iyon, lumabas si King mula sa kanyang opisina at pinuntahan si Christina. Naabutan niya itong mahimbing na natutulog. King, good night, my lady. Mahinang bulong niya, puno ng lamang. Lumabas siya ng kwarto ni Christina at dumiretso sa sarili niyang silid upang magpahinga. Kinabukasan, maaga siyang nagising upang makita ito, ngunit laking gulat niya nang maabyutan si Christina na nauna na sa kusina. King, you woke up so early. Christina, oh, ikaw pala, King. Ha, oo, sanay akong gumising ng maaga para magluto, kahit may cook naman. King, ginagawa mo ba yan para sa lalaking iyon? Christina, oo, dati. Pero hindi na ngayon. Masyado akong nabulag sa pagkagusto ko sa kanya. Natauhan na ako. King, mabuti naman. Mahirap kalimutan, pero kaya mo. Handa akong maghintay. Anyway, may balita ako para sa'yo. Christina, oh, ano iyon? King, ikakasal na sila sa susunod na linggo. Christina, wow, ang bilis. Talagang napakawalang hiya nila. Walang konsensya. Hindi nila alintana ang lahat ng ginawa nila. Pinalabas nilang aksidente ang lahat, at nadamay pa ako sa sunog dahil may kinukuha ako sa loob ng warehouse. Ang kapal talaga ng mukha nila. Christina, sa bagay, ano pa bang dapat kong ikatakot? Na magkasama kami ni Oscar. Wala siyang ginawa kundi saktan ako, physically and emotionally. Hindi na dapat ako magtaka. Halos dumagundong ang boses ni King sa galit. King, he did that. Napalundag si Christina sa biglaang reaksyon ni King, ngunit sa kabila nito, may bahagi ng kanyang puso ang kinilig. Christina, oo, noon pa iniisip ko na baka magbago siya kahit papaano, pero nagpakatanga lang pala ako. Arranged marriage lang naman ang kasal namin. At kung kailan matagal na kami, sa kanya sinabi na ang kapatid ko pala ang talagang gusto niya. Lakas ng tama, di ba? King, oo, pero mas malakas ang tama mo. Nagtiis ka at nagpakatanga para sa isang lalaking hindi karapat-dapat. Halos magsalubong ang mga kilay ni King habang nararamdaman ang matinding inis. Nadobol ang galit na nararamdaman niya para sa lalaking tinutukoy ni Christina. Ngunit higit pa roon, hindi niya moari kung bakit ganoon na lang ang kanyang pag-aalala at habag para kay Christina. Matagal na niyang inakalang manhid na siya sa damdamin, ngunit tila binago ng babaeng ito ang lahat. Renteng umupo si King sa bakanteng upuan, tahimik na pinagmamasdan si Christina. Christina, bakit nakatitig ka lang? Akala ko ba tutulungan mo ako? Ano nga ulit yung sinasabi mo? Ngumiti si Christina ng bahagya, tila sinusubukang magpatawa. Ano ba naman tong gwapong to? Gwapo na sana kaso parang bingi. Saglit na natawa si King, ngunit agad din siyang sumagot. Ano nga yung sinabi mo ulit? Christina, sabi ko, pagkatapos ng kasal nila, doon na tayo pumunta. Siguro, mga 3 araw pagkatapos. King, sure, walang problema sa akin yan. Christina, okay, basta't usapan ay usapan. Bukas, aayusin ko na ang kontrata natin. Lifetime ang kasal, pero uunahan na kita, lahat ng nakalagay sa papel ay mga kondisyon na gusto mo. King, oo naman, gusto ko yun. Christina, sige, bukas na lang natin yan pag-usapan. Marami pa akong kailangang asikasuhin ngayon sa kumpanya. Pero teka, huwag ka munang aalis. Kumain ka na muna. King, tumawa ng bahagya. Oo, para matikman kita, yung luto mo pala.
Christina, hoy, hindi ako pagkain. King, hindi ka nga pagkain, pero gusto kitang tikman. Christina, ano, may sinabi ka ba? King, wala naman. Christina, ang ganda na sana, bingi pala. King, ano ka ba, bubuyog? Panay ka bulong dyan eh, pwede mo namang sabihin ng malinaw. Christina, wala akong dapat sabihin. Guni-guni mo lang yun. King, guni-guni. Gawa-gawa lang ng mga engkanto siguro. Napatawa si King sa sinabi niya, habang si Christina naman ay nagkibit balikat. Christina, teka nga muna. Hindi kaya ikaw ang hari nila? King, huwag mo akong biruin. Baka sa sobrang dami ng iniisip ko, mabaliw na ako. Panay ang kurot ni Christina sa kanyang balat, tila sinusubukang magising mula sa biro. Lalong natawa si King. King, are you crazy? Do I look like a mythical creature? Christina, oo, hindi pala. Hindi ka naman mukhang tikbalang eh. King, are you insulting me, Christina? Christina, hindi Ikaw naman, hindi ka na mabiro. King, you want a punishment from the King of Hell. Christina, napangiti at nagbiro rin. Depende. Ano bang parusa yan? Kinabahan si Christina nang dahan-daang tumayo si King at lumapit sa kanya. Napaatras ang babae roon pero na-corner siya nito sa bar counter kaya wala na siyang malusutan. Kusang namula ang mukha ng babae at bumilis ang tibok ng kanyang puso habang nakatitig sa magandang mga mata ni King. Napalunok si Christina ng dahan-dahan. Nang yumuko si King, kusa naman siyang napapikit. King, do you think I'm going to kiss you? Bahagyang tumawa si King at tinalikuran nito si Christina. Halos matas naman ang mukha ng babae roon. Naupo ulit si King sa kanyang upuan at nagsimulang sumandok ng kanin sa ulam. Kumain ito roon habang galit na galit naman si Christina dahil sa pagkapahiya. Nagdadabog na naupo si Christina sa upuan at sumandok ng sariling pagkain. King, oh, bakit ganyan ka makatingin? Nag-expect ka ba sa akin? Christina, hintayin mong maging akin ka. Hindi ako humalik sa kasal pa sa iba. King, ang kapal mo ha. May makapalang mukha habang ganito kagwapo. Christina, oo, ikaw. Tinawa ng lihim ni King si Christina pero sa loob-loob niya, natatawa talaga siya sa babae. Masaya siyang kausap ito at kwasiran dahil pikan. Samantala, ibig na lang ni Christina humiling na kainin siya ng lupa sa kahihiyan. Hirap na hirap siyang lumunok ng kanin kahit gutom. Christina, tapos na akong kumain. Papasok na ako sa trabaho. King, feel free at home. Christina, ewan ko sa'yo. Napailing na lang si King dahil ngayon lang merong bisitang nagpapalaya sa kanya sa sarili niyang bahay. Talagang ang nakuha ni Christina ang kanyang interes. Pinunasan ni King ang kanyang labi sa kamarahang tumayo, tila isang haring naglalakad palabas ng kusina. Sobrang cool nito kaya hindi maiwasang humanga ni Christina. Para naman siyang baliw ng maiwan roon. Christina, OMG, kaya ko bang tagalan? Magagawa ko ba siyang tagalan makasama rito sa malaking bahay na to? Ngayon pa lang, para na akong babaliwin. Nagpas siyang maligo ang babae ng umagang yun. Naglibot siya sa kabuuan ng mansyon, pagkatapos tumulong siyang maglinis sa mayordoma kahit na ayaw siyang patulungin nito. Christina, hayaan niyo na lang po ako. Hindi ko naman po tinuturing na bisita ang sarili ko, lalo pat malaki pong utang na loob ko sa kanya. Walang nagawa ang mayordoma nang kumilos si Christina para maglinis. Nakaramdam naman ito ng pagod ng bandang hapon kaya nagpasya siyang matulog. Natuwa naman ang mayordoma sa kakulaitan at kabaitan nito. Habang natutulog si Christina, dumating si King ng bandang 7 ng gabi at agad siyang hinanap sa mayordoma. King, hindi ba siya umalis? Umiling ang matanda kaya dumiretso na si King sa kwarto ng babae dahil nabanggit ng mayordoma na nasa kwarto niya si Christina. Pag-akyat ni King doon, naabutan niyang masarap na ang tulog ng dalaga. Pinagmasdan nito ang mukha ni Christina. King, hindi ko alam kung bakit sinin ka ng Oscar na yun, pero sa oras na maging akin ka, hindi nakita pakakawalan pa. Muling tumalikod si King at dumiretso sa sariling kwarto niya. Ramdam ng lalaki ang matinding pagod kaya mabilis siyang nakatulog. Maagang nagising kinabukasan si Christina at nag-asikaso ulit ng umagan. Makalipas ang 1 oras at kalahati, nagising naman si King. Saktong tapos na magluto ang babae. King, good morning. Christina, good morning, King. Kain ka na.
King, oo. Siya nga pala, pagkatapos nating kumain, sumama ka sa akin sa opisina ko sa taas. Ihahanda na natin ang kasulatan. Papatingin ko kay Attorney Romualdez, ang family lawyer namin, para malagyan ng notaryo ang kasunduan. Sigurado ka bang hindi mo ako dinadaya? Christina, oo. Sa tingin mo dadayain kita gayong malaki na gastos ko sa'yo. King, oo na, naniniwala na. Mabilis silang kumain at tapos, sabay silang umakyat sa taas para magpunta sa opisina ni King. Agad nagsulat si Christina sa malinis na bond paper at pinabasa yon kay King. King, walang problema sa akin ang kondisyong to. Akala ko ba may kakaiba kang gustong ilagay? Christina, wala. Gusto ko lang ng maayos na kasunduan dahil na-trauma na ako. King, okay. Dumating naman ang bisita nilang lawyer at agad inasikaso ang kanilang napagkasunduan. Sa pagkakataong yun, gaman ang pakiramdam ni Christina. King, siya nga pala, mamaya darating ang mga fashion designer para sukatan ka at papiliin ng disenyo para sa mga customized mong damit. Branded yun kaya asahan mong magandang kalidad. Christina, uy, para saan ang mga yun? Ayos na ako sa mga presyo na damit pero... King, super mahal. You will be my soon Mrs. Montimore, my wife and my partner. You should know that having a signature dress is one of the most important things you should have in your life. Christina, oo na. Grabe naman to, nakaka-overwhelm. King, don't be. Makalipas ang 15 minutos, dumating ang mga magsusukat at nakipag-cooperate naman si Christina sa kanila. Halos maligo sa pawis ang babae sa sobrang dami ng ginawa nila. Napapailing na lang si King sa pagiging reklamador ni Christina. Christina, grabe, sobrang dami naman nito. Oo, galing rin ako sa may kayaing pamilya, pero hindi naman ganito ka-exaggerated. King, no, stop complaining. Since the day you accepted my offer, you're already mine, and you don't have the right to complain. This is for your own good. According to your story, you got bullied and harassed because of your damn look. Now, change for the better, for yourself, not for others. Don't you want to live freely without anyone gossiping? Christina, oo na, sorry na nga eh. Grabe ka Mainermon, para kang babae. King, iniinsulto mo na ba ako, Christina? Christina, oy, hindi Sinasabi ko lang, pinili na lang ni Christina na itikom ang bibig para lang huwag magalit ang gwapong leon sa mansyon. Nang matapos ang pagsukat, nagpaalam ng maayos ang mga designer at sinabing hintayin na lang ang pag-deliver ng mga iyon pag natapos na nila. Aalis na sana si Christina para maglinis nang tawagin siya ni King. King, Christina. Christina, yes. Where do you think you're going? Christina, tutulong kina. King, Gemma told you to leave. Christina, oy, hindi ako pumayag magpakasal sa'yo para gawin mong tao-tauhan at robot ha. Mag-aaway talaga tayo. King, this is important. The makeup artist will perform a demo for you to learn from her. Then she will do your hair. Christina, ipa-makeover mo ako. Hindi mo ba ako tanggap? King, don't get ahead of yourself. Of course, I accept you for who you are, but I am not any ordinary man. You should match my level, or else my parents will never let us be together. Christina, oh, hala, nakakakaba naman yan. Paano pag ayaw nila sa akin? King, they will like you. Why do you think they're not? Christina, syempre, I got my first marriage broken. King, they're open-minded regarding this. Don't worry, I just want you to look decent. Bahagyang ngumiti si Christina kaya namula ang mukha ni King. Nagandahan ito sa kasimplehan ng babae. Christina, ipatawag mo na lang ako kapag andyan na siya. Kung aayusan ako, maliligo na ako. King, sige, take your time. Nagsimulang maglakad si Christina patungo sa kwarto para maligo, samantalang naghihintay naman sa kanya si King sa sala. Maya-maya pa, saktong katatapos niya lang nang dumating ang makeup artist na si Arian. Agad siyang min-makeupan at tinuruan kung para saan ginagamit ang makeup set. Pagkatapos noon, sinimulan na siyang ayusan ito ng buhok. Nag-focus naman si King sa pag-aasikaso ng kliyente sa kanyang laptop. May-ari ng mga hotel at restaurant si King. Bukod pa roon, may-ari rin siya ng mga gym at iba pang negosyo. Makalipas ang ilang oras ng pag-aayos, tuluyang gumanda at mas nalo si Christina.
Sakto namang binisita ito ni King sa kwarto ng babae. Lumabas naman si Arian para magpaalam. King, you look so stunning. Talaga, dahan-daang lumapit si King at hinaplos ang mahabang alon-alon na buhok ni Christina. Kulay coffee mate iyon na may highlight. Nagmukha tuloy sosyal si Christina sa buhok nito, at litaw na litaw ang kanyang kakaibang ganda sa makeup na inapply ni Arian. Hindi mapigilan ang mamangha ni King sa kakaibang glow-up ng babae. Samantala, naghaharana naman ang puso ni Christina habang napatingin kay King. Bahagyang dumukwang si King para sana bigyan ng mainit na halik si Christina, kaya lang naalala niya ang rules niya na bawal humalik sa may asawa. Ayaw niyang magmukhang kabit, hihintayin niya munang makamove on ito. Nadismaya naman si Christina nang lumayo si King. King, huwag kang mag-alala. Itong una't huling mag-a-adjust ako sa'yo. Hindi kita ko-controlin sa gusto mo, as long as hindi nakasalalay ang kasal natin. Christina, kapag kinasal ka na sa akin, oo naman. Hindi naman ako ganong babae. Salamat sa lahat ng nagawa mo para sa akin. Bagay na inakala kong ayos lang noon, mas maganda pala ang ganito. Mas tumaas ang confidence ko. King, walang anuman. Palagi mo lang tatandaan na nandito lang ako. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Christina. Sa tinagal-tagal niya sa mundo, ngayon lang siya nakaranas ng ganoon. May isang taong handang gawin lahat para sa kanya, taong andyan para sa kanya, pinaparamdam na hindi siya nag-iisa. Sa pagkakataong iyon, labis ang sayang nararamdaman ni Christina kaya mabilis siyang yamakap kay King. Natulala naman ang lalaki roon, pero deep inside, masaya siya. Bumitiw naman agad si Christina at niyaya itong kumain. Christina, ipagbabake kita. Mahilig ka ba sa matamis? King, yeah. I like chocolate-flavored cakes. Are you willing to wait? Christina, oo naman. Ikaw nga kaya kong hintayin eh. Yun pa kaya, King, gusto ko siya. Christina, tara na. Kinikilig na humawak si Christina sa kamay ni King at hinayla ito patungo sa kusina. Napatingin naman si King sa kamay nilang dalawa. Labis ang kilig na nararamdaman nito roon. Bahagya siyang napangiti sa saya. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa kusina at nagsimula ng mag-bake si Christina. Pinapanood naman ito ni King sa kapasimpleng kilunganan ng picture habang nakatalikod. Ina-upload niya iyon sa Facebook at umani ng maraming magagandang comments at reactions. Napangiti si King roon. Binago ang caption at nilagyan ng "My future wife." Christina, anong hinihingi-ngiti mo dyan? King, wala. Christina, may eskabuti ka ba? King, hindi. Mushroom lang. Christina, baliw ka. King, ikaw baliw. Nakangiti ka mag-isa o. Christina, sabihin mo lang kung magpapamanal ka na. Hindi tumawa lang si Christina doon. Lumipas naman ng isang oras at kalahati bago maluto ang binake na cake ni Christina. Agad niyang pinatikim kay King. Bago niya nilagay sa ref, lumamig ito. Nagustuhan naman ni King ang cake at hindi na pinatagal pa. Ang isang buo noon, I like it. Halata nga, inubos mo na eh. Pero ayos lang, masaya akong nagustuhan mo. Gawa mo ako ulit nito, ha? Oo, kapag may libre kang oras. Alam mo namang sobrang busy ka sa trabaho, eh. Ayaw mo ba sa ganoon? I can lessen my burden para makasama mo. Hoy, wala akong sinabi, ha? Just tell me kung anong gusto mo. I will do it for you. Muling nagharing ang puso ni Christina sa banat ni King. Hindi na lang siya kumibo at nagpaalam na rito. Bahala ka nga dyan. Matutulog na ako, gabi na rin. Sige, matulog ka na. Tumango si Christina at naglakad paalis roon. Nagtungo siya sa kwarto niya para matulog. Mabilis naman siyang nakatulog sa sobrang pagod. Lumipas ang mga araw na mas napapalapit sila sa isa't isa. Napapansin na ni Christina ang kabaitan ni King at natutuwa naman si King sa mga kakulaitan ng babae, bagay na nagugustuhan niya habang tumatagal. Isang umaga, habang naglalakad si King, nakita niya si Christina na sumasayaw na parang baliw. Hindi mapigil ang mapatawa si King roon. Nagagawa na kasi ni Christina ilabas ang tunay na siya dahil malayo na siya at walang napigil o napuna sa ginagawa niya. Ayos ka lang, ay kalabaw na nagsasayaw. Are you referring to yourself? Hoy, huwag kang ang ano. Nagugulat ka naman kasi. Sorry, mukhang good mood ka ah.
Hindi naman, hindi lang ako binangungot. What? You're having a nightmare? Oo, dahil siguro nung sinunog akong buhay, hanggang ngayon binabagabag pa rin ako noon. Sleep with me. Uy, nababaliw ka na ba? No, sleep with me so I can save you. Natigilan si Christina sa narinig. Muling nagharing tado ang kanyang puso habang nakatingin sa mga mata ni King. Sobrang buhay na buhay ang pagkaberde noon kaya naman tila dinadala siya sa paraiso. Hindi ba nakakahiya? Bakit ka mahiya? Kapag kinasal na tayo, ganoon rin naman. Magtatabi tayo sa iisang kama. Huwag kang mag-alala, hindi kita gagalawin ng walang pahintulot mula sa iyo. Uy, ano? Sige na nga, baka matiji pa ako sa bangungot na yun. Hindi pa ako makabawi sa may mga atraso sa akin. Buti sana kung hindi ako muntikan ng mamatay. Ako mismo magdadala sa kanila sa kulungan. Muling kinilig si Christina sa sinabi ni King. Nagbonding silang dalawa sa labas ng bahay. Niyaya kasi ni Christina na magpapawis si King. Papawis tayo. What? Ito badminton. Akala ko niyayakap mo na akong ano. Oy, huwag kang manyak. At ako pang araw. Tumawa naman si Christina doon. Naglaro sila ni King ng badminton at palaging talo ang dalaga. Kalaunan, nalaman niya ang gym instructor rin ng binata at may-ari siya ng ganoon. Nagpahinga sila matapos ang ilang set ng laro. Dumating naman ang araw na nagpasya na silang puntahan ang dalawa para singilin ang mga ito sa kanilang atraso. Medyo natagulan kumpara sa napag-usapan dahil maraming inasikaso si King. Handa ka na? Oo, huminga ng malalim si Christina, saka naman naglahad ng kamay si King. Muli siyang pumasok sa mansyon na minsan niya nang naging tahanan. Sumalubong sa kanyang mukha ang kasambahay na nooy nagtaka kung sino sila ni King. Malaki na ang pinagbago ng mukha ni Christina kaya hindi na siya makilala ng mga ito. Bumaba naman agad din sina Oscar at Estela na nooy halatang galing lang sa mainit na sandali. Wala na namang nararamdamang pait si Christina. Nanatili siyang kalmado ng mga oras na yun. Sino kayo? Tanong ni Estela. May kailangan ba kayo? Oo, narito ako para singilin kayo sa pagpatay niyo sa dating ako. Dating ikaw, tak ang tanong ni Estela. Pero unti-unti niyang napagtanto na ang babaeng nasa kanilang harapan ay ang babaeng pinagtulungan nilang patayin. Oo, ako lang naman si Christina. Halos mamatla ang dalawa nang sumigaw si Estela. Bahagyang ngumiti si Christina habang masama ang tingin sa dalawa. Halos matulala sa nerbiyos ang dalawa. Buhay ka. Paano? Isang tanong ni Oscar. Nakatakas ako, mga hanggal. Ngayon, harapin niyo ang patong-patong na parusa. Hindi mo gagawin yun. I'll help her. Singit ni King. Doon napagtanto ng dalawa na tila pamilyar si King. Madalas itong lumabas sa TV shows at mga magazines. Ikaw tumulong kay Christina. Yes, at ako pa rin ang tutulong sa kanya. Mabilis na pumasok ang mga pulis kasama ang kanilang hepe na si Camilo, kaibigan nito ni King. Ano to? Bakit? Wala naman kaming ginagawang masama. Meron. Marami akong ebidensya. Sa presinto na lang tayong mag-usap. Hindi tila nababaliw na sumigaw si Estela. Nagbulungan naman ang mga kasambahay roon. Muling gumala si Christina sa kabuuan ng bahay at kinuha ang mga mahalagang ebidensya. Kabilang dito ang mga larawan niya kung saan nakatamo siya ng mga pasa dahil sa pambubugbog ng dating asawa. May ilang video clips din mula sa CCTV na ninakaw niya noon sakaling kailanganin niya. Lahat ng iyon ay kinuha ni Christina at bumaba na para sumama kay King. Dumiretso sila sa presinto para makaharap ang mag-asawa. Para-eyed at serious physical injuries naman ayon sa Article 263 ng RPC dahil sa pananakit, idagdag pa ang pangangagat nito. Christina, pag-usapan natin. Ayokong makulong. Kung gusto mo, hihiwalayan ko si Estela at babalik ako sa iyo, pakiusap ni Oscar. Are you nuts, Oscar? Dalawa nating ginawa yon, tapos iiwanan mo ako. Sigaw ni Estela. Akala ko ba mahal mo ako? Tumigil ka na, Estela. Mag-sorry ka na lang kay Christina, sagot ni Oscar. Sira ulo ka ba? Anong akala mo? Nagsalubong ang kilay ni Christina. Hindi niya malaman kung tatawa siya o may inis lalo sa toxicity ng dalawa. Ano ba talaga ang akala niyo sa akin? Tanga. Christina naman, walang alinlangan. Sinunog niyo nga akong buhay, tapos sa tingin niyo mapapatawad ko kayo. Lalo ka na, Oscar. Ginawa mong impyerno ang buhay ko.
He hurt me physically and emotionally. Tapos sasabihin mo yan. Asa ka pang tatanggapin pa kita pagkatapos ng lahat. Siya nga pala, mabuti na lang at nagpakasal kayo. Malayo ko nang mapapakasalan ng fiancé ko. Sabay tingin ni Christina kay King. Halos malukat naman ang mukha ni Oscar at Estela roon. Christina, sa oras na makulong ako at mabulok sa bilangguan, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo. Mumultuhin kita, banta ni Estela. Oh, sige nga, try me. Basta itong sisiguraduhin ko, lalo ka na, Estela at Oscar, you will rot in jail. Pagbabayaran nyo lahat ng ginawa nyo sa akin. Ako ang karma nyo. Hayop ka, Christina, nang gagalaiting sigaw ni Estela. Tinalikuran naman ito ni Christina. Naggalit si Estela kay Oscar dahil sa sinabi nito kanina. Samantala, nakipag-usap naman si King kina Camilo at sa abogadong si Sir Rumwolds para sa patong-patong na kasong haharapin ng dalawa. Siguraduhin niyong wala nang magagawang absuelto. Ipaalam niyo na sa akin ang detalye. Gusto kong pagbayarin nila ang nagawa nila kay Christina habang buhay, utos ni King. Tumango ang dalawa. Nagyaya naman si Christina na umuwi. Naririndi na rin siya sa mga sisihan ni Oscar at Estela. Tara na, umuwi na tayo. Satisfied na ako, sabi ni Christina. Maraming salamat sa tulong mo. Ayos ka lang ba? Baka gusto mong isalba pa ang ex-husband mo, tanong ni King. Hindi na. Uy, mamatay siya sa kulungan. Malabo na siya sa akin. Hayaan na natin silang mabulok pareho. Sure ka? Oo nga, baka gusto mo silang samahan. Mukhang concerned ka. May dalaw ka ba? Pabirong tanong ni Christina. Ang sanggit mo. Hindi ako masungit. Nakakainis ka kasi. Oo na. Tara na. Naglahad ng kamay si King at tinanggap naman iyon ni Christina. Masaya silang lumabas ng police station. Sumakay sila ng kotse ni King at agad niya iyong pinasibad. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na sila sa mansyon. Magpapahinga na muna ako sa kwarto natin, sabi ni Christina. Hindi ka ba muna kakain? Tanong ni King. Mamaya na. Gusto ko talagang matulog. Napuyat ako sa sobrang excitement na makaganti. Ngayon, ayos ka na. Oo, maraming salamat. Magagawa ko nang magsimula ulit. Parang nawalan ng tinik ang puso ko. Hindi na rin mabigat ang pakiramdam ko. Good. Heal yourself first. I am willing to wait. Napangiti si Christina sa sinabi ni King. Masaya siya na sa kabila ng lahat ng kamalasan at sakit na naramdaman niya, may isang taong handang samahan siya, tulungan siya, at maghintay na makamove on siya. Dahil sa bugso ng damdamin, mabilis na humakbang si Christina at yamakap kay King. Thank you so much, King. You saved me. Siyempre, the king always protects his queen. Bumitaw sila sa yakapan at hinayaan muna ni King na magpahinga si Christina. Naglakad naman palayo ang babae. Nagpa siya namang kumain si King bago bumalik sa kanyang trabaho. Sa paglipas ng mga araw, mas nagiging ayos na si Christina. Unti-unti niyang nabuo ang sarili hanggang sa lumipas ang 6 na buwan. Tuluyan na siyang nakamove on. Isang gabi, naabutan niyang nagiinom si King sa may rooftop. Why are you drinking? Gusto ko lang. Naupo si Christina at nagsali ng sariling alak sa baso. Sabay silang uminom ni King habang nakatitig sa mga bituin. May problema ka ba? Wala. Gusto ko lang talagang uminom. Malamig ang panahon. Tamang-tama ito. Akala ko meron. Sa bagay, tama ka. Ayos ka na ba ngayon, Christina? Oo naman. Sobrang tagal na noon. Handa na akong buksan ulit ang puso ko. Para sa akin, tanong ni King. Tumango si Christina habang nakangiti. Mabilis namang sinunggaban ni King ang babae. Walang alinlangang tinugunan ni Christina ang kaparehong intensidad ng halik na ginawad ni King. Bahagya namang humahaplos ang kamay nito sa bawat parte ng katawan ng babae. Simula ngayon, akin ka na talaga. Oo, sa'yo lang ako, aking hari, sagot ni Christina habang humahaplos ang kamay sa buhok ni King. Mas lalo nilang nilaliman ang halikan. Kinarga ni King ang babae patungo sa kanilang kwarto at sinarado ang pinto. Ang kanilang mga mata ay nagbabaga, at ang kanilang mga labi ay tila hayok na hayok sa isa't isa. Patuloy silang naghahalikan habang walang alinmang inaalis ang kanilang suot. Mabilis na sinunggaban ni King ang malusog na dibdib ni Christina at pinagsawa ang kanyang labi roon. Mas lalong nag-init ang dalawa na nauwi sa mainit na tagpo sa kama.
Paulit-ulit na inangkin ni King si Christina, na parang sarap na sarap sila pareho. I like you so much, Christina, sabi ni King. Ako rin, King, sobra, tugon ni Christina. Humalik sa noo ni Christina ang lalaki, at yamakap naman ang babae sa matipunong katawan ni King. Para silang mga batang in love sa isa't isa. Muli na naman silang nag-isa sa banyo, at matapos sa kama, naulit pa iyon sa sofa at sa may pader. Ilang beses pinuno ni King ang pagkababae ni Christina hanggang sa pareho silang nakatulog sa sobrang pagod. Tanghali na sila nagising kinabukasan. Si King mismo ang nagdala ng pagkain nito. Alam kong magkita kagabi, kaya ito, breakfast and lunch in bed. Thank you so much. Gutom na rin ako, sagot ni Christina. Kumain ka na. Masayang kumain si Christina habang pinapanood siya ni King. Baka sa gwapo nitong mukha, ang labis na pagkagusto sa babae ay ramdam ni Christina, kaya pakiramdam niya siya ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Lumipas ang mga araw na lagi silang magkasama at ilang beses na nag-iisa sa kama. Para silang mga teenager na sabik sa isa't isa. Gaya ngayon, magkasama sila sa pool area habang naliligo. Panay ang landian nilang dalawa kahit nasa tubig. Paulit-ulit sinusunggaban ni King ang labi ni Christina, at malugod namang tinutugon ni Christina ang kaparehong intensidad ng halik ng kanyang fiancé. Kalaunan, nagpasya na silang umahan para magbanlo. Sabay na tayo para hindi lamigin ang isa't isa. Sige, ayoko rin namang magkasakit tayo. Sus, gusto mo lang umisa, eh. Oo, yun rin ang isa sa dahilan, sagot ni King at tumawa. Tumawa rin si Christina at pinagbigyan siya. Sabay silang naligo roon. Nagsabon sila at nagsampalan ng bula sa isa't isa. Tama na, nakikiliti ako, ha? Sinasabunan na naman kita, Christina. Nakakaano kasi ang paghaplos mo. Tumawa lang si King, saka hinayla ang fiancé sa ilalim ng shower para magbanlo. Ganoon na lang ang kilig na nararamdaman ni Christina ng mga oras na iyon. Muli silang naghalikan bago magsuot ng roba. Sabay silang lumabas para magbihis. Gusto mo bang sumama sa akin sa business trip? Tanong ni King. Saan? Taiwan. Sige, sasama ako. I will take you there when I am done. Ngumiti si Christina at yamakap. Masaya siya dahil alam niyang hindi gaya ni Oscar. Si King ay laging nariyan para sa kanya. Napangiti na lang si King nang yakapin siya ng babae. Siguro kung mas nauna kitang nakilala, sobrang saya na natin ngayon. Tipong matagal na tayong magkasama, tapos in love sa isa't isa. Hindi pa naman huli ang lahat. Mahaba pa ang panahon para magkasama tayo habang buhay. Tama ka, King. Sa'yo ko ay lalaan yun. Ngumiti si Christina at tila humaplos ng mainit na palad sa puso ni King. Humalik siya sa noo ng babae. Hindi na muna ako papasok sa trabaho ngayon. Gusto kitang makabonding para mas makilala natin ang isa't isa, Christina. Gusto ko yan, pero gusto ko munang magsimba. Tara, hindi ako makadiyos pero handa akong samahan ka. Muling kinilig si Christina sa narinig. Para sa kanya, sobrang sarap sa damdaming may tao siyang nahihikayat lumapit sa Diyos. Sabay silang naglakad palabas ng mansyon at sumakay ng kotse ni King. Huminto sila sa pinakamalapit na simbahan. Bumaba sila sa kotse matapos itong i-park at pumasok sa simbahan na nooy kakasimula lamang ng misa ng umaga. Hawak ni King ang kamay ng fiancé. Bakit hindi ka nagsisimba noon? Hindi naman ako atheist. Sadyang hindi lang talaga ako mahilig sa ganito. Alam kong may Diyos, at yun na yun. Hindi na ako para sa maamba sa masyado. Mahinang bulong ni King. Tumango naman si Christina. Sabay silang nakiisa sa banal na misa. Pagkatapos ng misa, hindi pa rin sila umaalis sa kanilang kinauupuan. Lumuhad si Christina at pinagtapat ang kanyang kamay. Marahan siyang kumikit. Hinihiling ko lang po, Panginoon, na bigyan niyo po kami ni King ng masaya at maayos na pagsasama. Ang gusto ko pong maging healthy kami sa araw-araw, pati po ang aming relasyon. Ayoko pong magmahal pa ng iba. Kapag nabigo pa ako sa kanya, ayoko na. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Hindi ko uulitin lahat ng sakit na naranasan mo. Hinawakan ni King ang kamay ni Christina at humalik sa ulo ng babae. Tila humaplos naman sa puso ni King ang sinabi nito. Panginoon, alam mong hindi ako yung taong mahilig humingi o humiling. Pero kung mahihiling man ako, sana si Christina na yung babaeng para sa akin.
Dahil gaya niya, ayoko sa iba. Siya yung babaeng nakakuha ng interes ko. Handa akong gawin lahat para sa kanya. Kaya ipaubaya na sa akin. Naluha naman si Christina sa sobrang kilig. Marahan niyang pinunasan ng luha sa kanyang pisngi. Masayang masaya siya na si King ang kasama niya. Ibang-iba sa naranasan niya noon. Ni minsan, hindi siya sinamahan ni Oscar sa simbahan. Nanatiling casual ang kanilang samahan, mailap ito sa kanya. Samantalang si King, hinahawakan ng kamay niya sa publiko. Kahit pa kagaya ka noon, mahal kita. Tatanggapin kita dahil ang kagandahan mo ay nasa loob talaga. Oo naman, sagot ni Christina. Aanhin ko ang magandang mukha kung pangit ang ugali. Sa bagay, tugon ni King. Sabay silang lumabas ng simbahan matapos magdasal. Dumaan sila sa orphanage para magbigay ng konting tulong. Namili sila sa mall bago magpunta roon. Sobrang bait mo pala talaga, sabi ni Christina. Hindi naman. Hindi ko lang talaga to nagagawa noon, kahit gusto ko, dahil hindi ako sinusuportahan ni Oscar. Yung pera at yaman niya, sinusolo niya lang. Ayaw niyang ipamahagi sa mga tao. Did you know I own an orphanage bilang pasasalamat ko sa mga blessings na natatanggap ko? Nakalocate yun sa Pakistan since maraming mas nangangailangan noon. Wow, ang galing mo naman, King. Hindi, na-realize ko lang na may mga taong walang kakayahang bumuhay ng pamilya. May mga taong may kakayahan nga, pero wala namang sapat na pera para makakuha ng requirement. So I provide what they need for free. Then, orphanage para sa mga batang walang magulang na susuporta sa kanila. Oo nga, sa kahit anong sulok naman ng mundo, problema ang overpopulation, pero wala pa ring kontrol ang mga tao. Kahit alam naman nilang wala silang pera pang suporta, nasa tao rin talaga ang problema minsan. Nadadamay pa ang mga bata sa hirap. Nakakaawa lang siguro dahil na rin sa walang programa tungkol sa pagpaplano ng pagpapamilya. Walang nagtuturo at nagpapamulat sa kanila. May punto ka roon. Kaya kahit na alam mong nagkamali sila, handa akong tumulong dahil may mga batang nagsasuffer. Yamakap si Christina sa braso ni King. Natuwa naman ang mga bata sa pagkain at gamit sa school na binigay ni King. Maya-maya pa, nagpaalam na sila sa mga madre. Sobrang gandang pakiramdam ko, sabi ni Christina. Ako rin, Christina. Masarap talaga sa pakiramdam makatulong. Dumaan sila sa pinakamalapit na restaurant para kumain. Sobrang saya ni Christina habang sabay silang kumakain ni King. Ganoon kababaw ang kaligayahan niya. Na-appreciate niya kasi ang pagsasapubliko nito sa kanilang dalawa, bagay na hindi niya naranasan noon dahil kinakahiya siya ng dating asawa. Sobrang ganda mo, Christina, sabi ni King. Gusto ko lang malaman mo ang bagay na yan. Hindi kita binibiro, talagang maganda ka. Ikaw naman, nahihiyang nag-iwas ng tingin si Christina. Natapos naman silang kumain at nagpasya silang maglakad-lakad para bumaba ang kinain. Sakto namang may fiesta sa lugar na iyon. May mga naggagaling magsisiw. Natuwa naman si Christina doon. Ang colorful ng sisiw. Kinulayan lang nila ang mga yan. Paglaki nila, mawawala na ang kulay niyan. Still, gusto mong mag-alaga? Hindi ko maybe, sagot ni Christina, pero gusto niya. May kung ano sa kanyang pusong mag-alaga noon para malibang. Sige, Manong, isang sisiw nga ho, sabi ni King. Binayaran ni King kasama ang kulungan. Labis naman ang tuwa ni Christina, base sa pagsapit ng mga mata niya. Thank you so much. I love them. Okay, no problem. As long as it makes you happy. Muling kinilig si Christina at nilagay iyon sa kahon na walang laman para kung sakaling damumi o umihi ang mga iyon, hindi tatago sa kotse. Nagpasya na silang umuwi, at makalipas ang isang oras, nakauwi na sila ng mansyon. Pinaasikaso muna ni Christina ang mga sisiw sa Mayordoma at dumiretso sila ni King sa kanilang kwarto. Pagkapasok nila doon, agad siyang sinunggaban ni King sa labi. Para silang mga sabik na sabik sa isa't isa. Agad hinubad ni King ang suot na damit ni Christina. Habang tumatagal, mas lalong nag-iinit ang kanilang mga katawan. Bahagyang humaplos at gumalaw ang kamay ni King sa katawan ng fiancé. Para namang sinisilaban ang katawan ni Christina sa bawat haplos nito. Ramdam niyang ang pag-iingat at matinding pagnanasa ni King nang haplasin nito ang malusog niyang dibdib at ang kanyang perla sa pagitan ng hita. Marahan siyang binaba ni King sa kama habang naglalaban sila. I love you, and I will love you until I die.
And if there's life after that, I love you till then, sabi ni King. Christina, I've never had a moment's doubt. I love you, and I believe in you completely. You're my dearest one, my reason for life, my greatest happiness, and the only blessing I have for all the bad things that happened to me. Bumaba ang mukha ni King sa dibdib ni Christina at pinagsawa ang labi roon. Pababa sa pagitan ng hita ng babae, paulit-ulit niya itong pinaligaya. Nauwi naman ang kanilang hapon sa uminit na tagpo sa kama. Ramdam ni Christina ang sarap na pinaparamdam ni King. Ilang beses may nangyari sa kanila bago sila tuluyang huminto. Mabilis silang nakatulog dahil sa sobrang pagod. Makalipas ang ilang araw, nagtungo sila sa Taiwan para sa business trip ni King. Nakapunta agad sila roon at nanatili sa condo unit ng lalaki. Dumiretso naman si King sa meeting place nila ng kanyang ka-business deal. Naiwan naman sa condo si Christina at nagpahinga lang ito habang naghihintay sa fiancé. Nagugutom ako. Ang dami kong gustong kainin. Gusto ko ng guava, pearl milk tea, mango shaved ice, Taiwanese braised pork rice, at kung ano pa, sabi ni Christina sa chat kay King. Nang umuwi si King, dala niya lahat ng gustong kainin ni Christina. Natawa ang lalaki sa dami ng pagkain. Nakakagutom na ba talaga ang biyahe? Tanong ni King. Hindi ko alam, basta gusto kong kainin ang mga ito, sagot ni Christina. Napailing na lang si King habang pinapanood nitong kumain. Sinubuan ni Christina si King at pareho silang nabusog. Makalipas ang ilang minuto, nakaramdam ng kakaibang antok si King. Matutulog muna ako, inaantok ako bigla. Baka dahil sa pagod, sabi niya. Sige lang, magpahinga ka na. Ako na ang bahala rito, tugon ni Christina. Tumayo si King at dumiretso sa kwarto nila. Mabilis siyang nakatulog. Simula noon, tila bigat na bigat si King sa katawan. Panay rin ang kain nito ng prutas at kung ano-ano, ngunit madalas siyang nagsusuka tuwing umaga. Hindi rin siya makakain ng maayos kaya hindi sila makagala. Ayos ka lang ba? May sakit ka ba? Tanong ni Christina. Wala, hindi ko rin alam kung bakit, sagot ni King. Nangunot ang noo ni Christina sa pagiging moody ng fiancé, hanggang sa maalala niyang hindi siya dinadatnan ng 4 na buwan na. Nagpasya siyang bumili ng pregnancy test kit sa pinakamalapit na convenience store. Sinubukan niya ito, at buntis ako, naluha si Christina sa saya. Akala niya talagang baog siya dahil hindi siya nabuntis noon. Thanks God. Bakit ka sumisigaw? Tanong ni King habang sinisilip siya sa loob ng banyo. Ganun na lang ang tuwa nito nang makita ang resulta ng pregnancy test ni Christina. Walang pagsidlan ang tuwa nito kaya mabilis niyang nilapitan ng fiancé at siniil ng mainit na halik. Tinugunan naman iyon ni Christina. Kaya pala sobrang taas ng libido ko nitong nakaraang mga araw, sabi ni King. Kailangan kitang buhusan ng 3 beses nung isang gabi. May kasabihan kasi ang matatanda na kapag ganun, lalaking maglilihi, pabirong sabi ni Christina. Naglibot sila sa magagandang lugar sa Taiwan at nag-enjoy ng magkasama. Thank you for making me happy and contented, King, sabi ni Christina. Walang anuman. Sinabi ko sa'yo noon, lahat gagawin ko para sa'yo. Lahat ng gusto mo at hindi mo naranasan, sa akin mo mararanasan, sagot ni King. Pagbalik nila, nagpa-check up si Christina. Nalaman nilang lalaki ang kanilang anak at 4 na buwan ng buntis si Christina. Walang pagsidlan ng saya sa kanilang mga puso. Mabuti na lang at malusog ang anak natin. Thanks God, sabi ni King. Opo, boss, sagot ni Christina. Nagpasya silang mamili ng gamit ng bata sa mall. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni King. Prince Cairo, sagot ni Christina. Ngumiti sila sa isa't isa, puno ng tuwa at pagmamahal. Mukha silang sobrang in love. Nang mabayaran ang mga pinamili, nagpasya naman silang umuwi. Simula noon, sobrang ingat at pagmamahal ang ibinibigay ni King sa kanyang fiancé. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Sobrang ganda ni Christina sa suot niyang wedding gown. Marahan itong naglakad sa harapang altar habang hinihintay ni King sa tabi ng pari. Naglakad silang magkahawak kamay. I'm excited to spend my lifetime with you, sabi ni King. Ako rin, King, sagot ni Christina nang umiti sa pagitan ng kanyang belo. Marahan silang naglakad patungo sa harap ng pari. Agad namang nagsimula ang seremonya ng kasal. Nang magpalitan sila ng wedding vows, sinabi ni King, I am King Montemayor, marrying Christina Del Val and promising to spend my lifetime with her.
I promise to cherish everything we are given, whether happy or sad, and to use every moment to strengthen our love. I promise to be your companion in sadness, your partner in joy, and your ally in building a happy future. I promise to be open and honest with you, to listen to your thoughts and feelings, and to respect your dreams and aspirations. I will love you till the end of time. Sumagot naman si Christina. I am Christina Deli, accepting King Montemayor as my lawful husband. In every trial, I promise to be your ally, your defender, and your strongest support. I promise to stand by your side as we age, to hold your hand through every challenge, and to embrace you every day with every breath. I promise to love you more than myself, to respect you, and to cherish every moment we are together. I will never get tired of loving you till death do us part. Nagpalitan sila ng singsing, at hinikayat ng pari si King na halikan ang kanyang asawa. Mabilis namang in-announce na bagong kasal ang dalawa. Sobrang saya ni Christina at King, at naghahari sa kanilang puso ang kilig at kagalakan. Nagkaroon ng picture-taking sa simbahan bago sila nagtungo sa reception. Sobrang daming bisita roon, kabilang ang mga magulang ni King at ang daddy ni Christina. Humingi ng paumanhin ang ama ni Christina sa pagiging bulag sa nangyari sa anak niya. Hindi naman ito sinisi ni Christina dahil alam niyang wala itong alam sa ugali ng kanyang stepsister. Gaman ang pakiramdam ni Christina doon. Yamakap naman siya sa bewang ng asawa at nakihalubilo sila sa mga bisita. Magpahinga ka na muna, bawal kang mapagod at maglakad-lakad gawa ni Baby Cairo, sabi ni King. Oo na, huwag kang masyadong magpapakalasing, sagot ni Christina. Opo, boss, natawa si King at ginagaya siya. Hinatid ni King si Christina sa kanilang kwarto bago bumalik sa mga bisita. Uminom si King kasama ang iba pa, ngunit agad din siyang bumalik kay Christina. Makalipas ang ilang oras, nadatnan niyang mahimbing nang natutulog ang asawa. Dinampian niya ito ng munting halik sa noo at labi. Mahal na mahal kita, bulong ni King. Tumabi siya kay Christina at mabilis na nakatulog sa pagod. Kinabukasan, nagising si Christina na nakayakap ang asawa. Hinalikan niya ito sa labi, kaya naman naalimpungatan si King at ginantihan siya ng halik. Nauwi sa mainit na tagpo sa kama ang kanilang umaga, ngunit naroon ang pag-iingat ni King kay Christina. Natigil lamang sila ng parehong makaramdam ng gutom. Nagpasya silang magbihis at bumaba para kumain ng almusal. Todo asikaso naman si King kay Christina. Kumain ka lang ng kumain, sabi ni King. Baka manaba ako nito, sagot ni Christina. Ano naman, mamahalin pa rin kita. Talaga lang, oo naman, kayong kayamanan ko ni Cairo. Kaya asahan mong mamahalin kita ng wagas. Napangiti si Christina sa sobrang kilig. Pagkatapos nilang kumain, nagpasya silang magpahangin sa hardin. Nag-usap sila tungkol sa mga plano nila sa buhay. Gusto kong lumaki si Cairo na may takot sa Diyos. Sa Christian school natin siya pag-aaralin, sabi ni Christina. Oo, Christina, kahit anong gusto mo basta ikakabuti ng anak natin. Pero huwag mong asahang i-spoil ko ito. Ayokong lamaking maluho ang anak natin. Ibibigay ko ang mga nais niya, pero syempre, may limitasyon. Oo, ikaw bahala, Ryan. Basta aalagaan ko kayo ng mabuti. Nagpunta lang sila roon. Lumipas naman ang mga buwan at nanganak si Kristen kay Cairo. Pinabinyagan nila si Baby. Kayan, mukhang mananakit ang ulo ko. Hoy, kabibigay agad mo na naman ako ng ganyan, King. Biro lang, mahal. Humalik si King sa noo ng anak nila at sa labi ni Christina. Kinilig naman ang babae roon. Tinutulungan ni King si Christina magpalit ng diaper at magtimpla ng gatas ni Cairo. Madalas, ito rin ang nakikipaglaro sa anak. Isang araw, ginala nila ito sa park. Sobrang bilis tumakbo ni Cairo kaya panay ang habol ng mag-asawa. Grabe, sobrang bilis ang development niya. Nakakahinga lang, kaya nga. Pero worth it. Mas maganda ng malaking improvement at mas maagang na-develop kaysa late. Tama ka, King. Thanks God talaga sa lahat. Naggala lang sila roon at nagpas siyang umuwi ng mapagod. Simula noon, sabay nilang inalagaan ang kanilang kaisa-isang anak ng magkasama at namuhay ng masaya. Huwag tayo basta-bastang papayag magpakasal sa taong hindi pa naman natin lubos kilala. Kahit na arranged marriage pa yan, huwag nating hayaang magulang natin ang magdesisyon sa bagay na walang kasiguraduhan.
Kung langit bang mararanasan natin sa taong pinili nating mahalin o impyerno? Dahil hindi uso ang divorce sa Pilipinas, maging handa rin tayong anumang oras. Hindi lahat ng kinakasal ay successful ang pagsasama. Hindi rin maiiwasan ang tukso, pero huwag nating hahayaang yun ang magdala sa atin sa huling hantungan. Ipaglaban natin ang hustisya at huwag sayangin ang pangalawang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Palaging lakasan ang loob sa bawat hamon ng buhay, gaya ng ginawa ni Christina. Dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Hanggang sa susunod muli, this is Rich here in Kuya Augustine Stories. Daghang salamat!